Hello, world! Welcome, listeners, to this special episode of Unlocking Miracles, Janergy's Guide to Life, Love, and Leadership. Nako, kamusta naman kayo? I'm so excited for today's episode because we are interviewing an expert. Yan. So let me introduce him to you. So Coach Paul always believes that we are all channels of God's love and purpose, and we need to serve it through our gifts. He always promotes being purposeful and passionate in everything we do for us to have a meaningful and peaceful life. His methods on how to embrace who we really are and discover our unique identity have helped thousands of people through his books, coaching, speaking engagements, seminars, and consultancy work. He is also a father of two beautiful girls and a husband to a beautiful woman. Yeah. And a volunteer leader of different organizations. And for me, he is somebody who is really full of energy, passionate whenever I talk to him, and I really get a lot of wisdom from him. Friends, help me welcome to Unlocking Miracles, Coach Paul Mantegi. Hi, Yay! Coach Paul. Unlocking miracles, no? Maraming salamat, Coach Janice, no? And it's always a privilege para sa akin na, alam mo yun, makipag-usap sa mga programs mo, alam mo yun, mag, mag, magbigay ng inputs or insights, no? Um, Na-amaze lang ako lagi sa'yo, ang dami mong ginagawa na para sa iba, hindi para sa'yo, no? So, salamat for inviting me here. Yes. Alam ko kung gaano ka-hectic ang schedule ni Coach Paul, kaya kung alam niyo lang, morning kami nagmi-meeting ngayon. Oo. Nag-i-interview. Okay. Coach Paul, what are you grateful for today? Grateful ako kasi deep sleep, no? Alam mo naman, magkaroon lang tayo ng deep sleep, medyo ang laking bagay. And paano malaman na deep sleep kapag alam mo yun, sabi nga nila, pagka nagkaroon ka ng panaginip, no? At the same time, maganda yung gising mo. So, yeah, deep sleep yung grateful ako ngayon, Coach Janice. Ayan. Thank you for sharing, no? Sige, baka mamaya sa interview natin, ma-share mo pa more yung deep sleep na yan. Okay. So for the interest of our viewers, can you share, Coach Paul, ano ba yung short background about bakit ka napunta sa profession ng coaching? Ano yung parang nag-trigger, or is this a series of events that allowed you to decide na I wanna be a coach, or I want to fulfill this kind of purpose, yung nabanggit ko kanina sa introduction? Oo nga eh. Actually, kasi kami ng wife ko, 18 years na kami in a relationship. No? 10 years kaming boyfriend-girlfriend, 8 years kaming kasal na. And alam mo, siya yung nagpapaalala sa akin kung ano yung gusto ko talaga. Kasi syempre, alam mo yun, sharing of thoughts that time. Sabi niya sa akin, paalam mo ba dati pa lang, siguro mga 20 years old pa lang. 36 na ako ngayon eh. Sabi niya, ang gusto mo talaga, magsulat ng libro, ang gusto mo talaga magsalita sa harapan. And ironically, ang reason talaga kung bakit ako nasa coaching, kasi byproduct ako ng coaching. So talagang Hmm. um, the Lord used the program ng coaching to change my life and to go back or to parang bumalik sa Kanya. No? And I realized, nag-coaching ako, naging byproduct ako ng coaching, mga 25 na ako, 24, 25. Pero, yung kinukwento sa akin ng misis ko, at the age of 20, gusto ko na raw gusto ko na raw mag-mentor ng ibang tao, Okay. gusto ko na raw magsulat ng libro. Tapos, rin kasi ako, naging college instructor din kasi ako. Ang reason ko kung bakit ako naging college instructor, yun nga, gusto ko mag-empower ng tao, gusto ko mag-coach ng tao, gusto ko magturo, gusto ko mag-share ng ideas, no? So, yun. So, siguro it's an integration of what I really love doon sa nangyari na byproduct ako ng coaching. So, after kasi ng coaching, alam mo naman sa coaching, diba, 360 to 720 turnaround ng buhay. Yun, I decided na um, gawin ko kung ano yung gusto ko talaga. And also, alam ko kasi yung benefit eh. Kaya sabi ko, uh, I will do this. Pero syempre, hindi pa muna full-time. So, yun yung story, no? Ironic, no? So, bago ako naging byproduct, nasasabi ko na siya sa misis ko.
So, ganun katindi yung design ng Diyos sa atin. Oo, 'no? And unknowingly, hindi ka aware, 'no, na parang ibang tao na yung nagpa-realize sa'yo. No, Yeah, actually oo. not ibang tao but your wife. Mm, Buti na lang magaling din makinig yung wife mo mm, at at napa-remind niya sa'yo yun, 'no? So, minsan kasi tayo nakakalimutan natin yung kung ano talaga yung, purpose natin sa mundo and somebody else has to remind us also. And this person na nagre-remind sa'tin, binulungan din ni Lord yan for sure. mm. Pina-remind din, no? Kaya nga sabi ko, Oo. grabe. Parang yung ano, yung series of events na sinasabi mo is only a process para ipakita sa akin ng Diyos kung ano talaga yung purpose niya sa akin. Parang ganun eh, no? Na parang nagsimula siya sa dreams and ideas. Tapos, nilagay na niya ako doon sa sitwasyon na nag-enroll ako sa coaching program. Hmm, ang ganda, ayan. So, for those na nagtataka paano kami nagkakilala din ni Coach Paul, ano bang paano bang una nating Hindi. ano, ah, is it Hindi, si, through ano, si, BNI? si, ladies and gentlemen, si Coach Janice po kasi, ano po yan eh, lagalag, ibig sabihin kahit saang organization, nandun po siya. Tapos very friendly, no? And alam mo yan, she always find connection. Hindi ko na siguro, hindi, alam ko na, nag-talk ako sa isang industry, tapos mother mo nandun. Tapos nagbenta ako ng Yeah, libro. yeah. So, we Oo. used to be, part of one organization, one company, Oo. and I got your book, I Oo. think. Oo. Tapos, wala ako no'n nung nag-talk eh, I was Oo. absent. Tapos when I read your book, I reached out to you and Mm. message you. Yun yata Mm. yung umpisa. Oo, Tapos yeah. nagfo-follow na ako sa ano mo. Alam niyo ba Yeah. guys, minsan nare-realize ko, yung mga fina-follow kong social media influencers such as Coach Paul, feeling ko 'pag nagkita na kami in person, feeling ko close na ako sa kanila. Na-realize ko, Di ba na-realize parang ko nung ilang taon na tayo magkausap tapos nagkita tayo sa hotel, di ba? Parang, oo, oh, yeah. Medyo matagal tayo nagkita in person. matagal, Kasi nga dahil matagal. inabutan tayo ng pandemic, Pero yung tama? connectedness natin malalim na eh. Sobra. Kasi nga Ah, nung pandemic, na-invite ko siya sa 5 AM club, meron kaming mm, 5 AM club no'n, so almost everyday kami nagkikita online. mm, Tapos we even had a show, nag-create pa tayo ng mm, show no'n para mm, sa mga single women, 'di ba? Ano ngang mm. tawag dun sa show na yun, nakalimutan ko na. Pero maganda yan, ah. Ang ganda nun, 'di ba? May Sobrang mga guest tayo maganda. actually dun. Actually, may mga guest tayo dun na kinasal na. Yeah. Ganda nun, Oo, maganda yan. 'yan. Sige, Coach Paul, kwentuhan mo kami, ano ba yung mga 2 to 3 of your favorite miracle stories? It could be your miracle stories, it would be someone else's story na puwede mong i-share na para ma-bless natin yung mga nanonood sa'tin ngayon. Um, Siguro, yung sa akin, nag-iisip pa ako. Kaya nga sabi ko, bigla. Although, meron akong meron pala. Medyo ano lang eh, medyo alam mo, pag miracles kasi, Coach Janice, medyo unrealistic, medyo skeptic, no? Medyo nakakatawa. Pero, wala eh. Yun talaga yun eh. Ito yung sa akin, no? Siguro, I could share two, no? Yung isa hindi sa akin, favorite ko yung lagi ko kinukwento. Ito yung pinaka-latest sa akin, no? July 2022, when my wife diagnosed ng goiter, no? And papunta ako sa anniversary ng BNI Seal, Coach Janice. So, nag-drive ako, no? Papunta ako sa MOA, saya-saya ng space ko. Tapos, kasi ako medyo kapag nagda-drive ako, nag-check ako ng, ng message, di ba? Lalo pag asawa mo yung nag-text. Pag, pagbukas ko ng messenger, nakita ko, nakatingala siya, ang laki ng leg niya. And alam mo, Coach Janice, medyo kahit sabihin mong aware tayo, kahit sabihin mong mataas ang faith natin, kapag ka nasa sitwasyon pala ikaw ng medyo nagulat ka dun sa senaryo at health yung pag-uusapan at asawa mo, no? I am honest to say na nag-worry ako.
no? And natakot ako. Siyempre, hindi namin alam. So, pagdating ko dun sa anniversary, hindi talaga ako makausap, alam mo yun, in short, sa salitang kanto, windang, no? Tapos, nasa labas lang ako, palakad-lakad ako. Tapos, na bumabati sa akin, hindi ako kasi ganun tao eh. Ang personality ko, pagka kung sino yung nakakasalamuha ko, I make it sure that I will create a good memories, no? Ng connectedness sa tao. Pero noon talagang passing by lang. So, to make the long story short, nagpaalam ako umuwi, no? And I prayed sa loob ng sasakyan, no? And alam mo kasi, Coach Janice, ito medyo weird, no? Pero ako, naniniwala ako when we always pray, the Lord always talks to us, eh. No? Kaya nga lagi ko sinasabi, what are the difference between your thoughts and the voice of God? Sabi nga ng kaibigan ko, the loudest voice uh, in our heart, no, is the whisper of God, no. So as long as we are sensitive, no, and na nagpray ako sa sasakyan, no, rinig ko, um sabi niya sa akin, do not worry, no, it's part of the process. And yon, medyo kumalma ako nun. And I am checking myself, ako lang ba yon o si Lord yon? And sabi ko, pinaalala ko sa sarili ko, oo nga pala, thoughts are not coming from the brain, no? Kasi the function of the brain is to process the thoughts. Sabi ko, where are the thoughts coming from, di ba? And lalo na kapag may peace, di ba? Yun yung mga indication na hindi sa atin galing eh. Kapag peaceful yung message, kapag kalmado, at kapag congruent and anchored sa word niya. So sabi ko, okay, si Lord yun. So to make the long story short, parang I came home, etc. Tapos, syempre, medyo malakas yung loob ko noon dahil sa narinig ko. So, sinare ko sa aking asawa. So, syempre, empowerment. So, hindi kami nag-worry. Pero medyo nagsasubside eh, no? Pagka araw-araw nakikita mo, yung leeg niya lumalaki. So, in short, to make the long story short, she diagnosed hyperthyroidism. Tapos, yung heartbeat niya sobrang lakas. Syempre kapag yung beat ng heart mo mabilis lagi, magkakaroon ng enlargement ka na. So, and so on and so forth. So, the journey was worried, etc. And 2 weeks to 3 weeks akong hindi lumabas ng bahay, which is, I am not used to that. And one time, may important meeting ako kay Doc Pinky, Intal. Kita kami. So, sabi ko, first time ko ulit tumabas. Tapos kapag nagko-coaching ako noon, parang it's very hard to coach people na ikaw tapos kita-kita sa akin, no? Tapos si Doc Pinky, hindi ko naman siya kino-coach, pero meron na kami pag-uusapan. Pag-upo ko, no, sa upuan, tumatawag yung mother ni Via. And sabi sa akin, Paul, uwi ka. Yung anak mo, nalaglag sa upuan. Ano yan eh, 1 year old pa lang yun. 1 year and 2 months parang. Nalaglag sa upuan. Dumugo yung ilong. Hindi. Bumagok yung ulo, dumugo yung ilong. And kakaupo ko lang sa upuan nun. Mangyak-ngyak ako nun, sabi ko, pambihira. Kakalabas ko lang. And may komosyon na naman na nangyari sa bahay. Siyempre, as a leader and as a father of a family, no, it's very hard to, alam mo, contain that kind of emotions, no, sa loob ng bahay. Na ikaw nga mismo hindi mo ma-handle masyado dahil worried ka, tapos may nangyayari pang. So, umuwi ako. Pag uwi ko, hindi. Pagsakay ko pa yung sasakyan, nagde-drive ako, may iyak ako. I'm talking to the Lord. Sabi ko, Lord naman eh. Sabi ko, hindi pa nga tapos yung kay Via, ito na naman. And I am so worried because I know that bukod sa ganun yung nangyari kay Polly, syempre, iniisip ko na yan, dami, financial, time, wala na ako, hindi ako makapag-focus sa trabaho ko.
So, drive ako. Tapos eto na naman, narinig ko sa sasakyan ko. Ano ba sabi? Tatlo yun eh. Favorite ko itong kwento, tatlo yung sinabi. Yung narinig ko sa sasakyan, um, sabi niya, um, do not worry, it's part of the process, and everything will be okay. Yan, tatlo yan eh. Do not worry, it's part of the process, everything will be okay. Tapos sumagot pa ako habang kumakaliwa ako, iyak. Tumutululuwa ako, sabi ko, "Eh, everything will be okay eh, dumudugo yung ilong ng anak ko. Di ba? Nabagok eh. So, mamadali ako, uwi ako sa bahay. Sabi ko, tara na, emergency, di ba? Emergency, sakay si Via. Eh, ang end goal ko kasi nun, papakalma ko si Via. Kasi hormonal yun eh. Tapos, alam mo yun, nai-stress siya lalo. Ako naman, nai-stress ako, pero hindi ko pa pwedeng i-express. Tapos, ayun, punta ako emergency room. Yun na, doktor na. Tapos, ano po ba nangyari, etc. etc. Tapos, sabi namin, so iuwi na namin si Polly. Sabi, ah, sabi sa amin, Sir, ma'am, sabi ng doktor, kapag may nag-manifest po dito, sa parang 10 to 15 signs, um, kailangan natin ibalik at operahan ang baby niyo. Kasi baka hemorrhage yun, etc. Oo. So, pag may 15, no, na nag-manifest, nakalimutan ko na kung ano yun yung nakalagay, pero tapos nagpapasay ng waiver na iuwi namin kasi gusto i-confine. Tapos habang nagsasalta yung doctor, nagpe-pray ako nun, Lord, uuwi ba namin o ano. And alam mo, I am so grateful sa Diyos na binigyan niya ako ng gift of discernment. Eh. So, may peace ako na iuwi. No? Pero yun nga, sabi niya, bala kayo. Parang sign kayo waiver. No? Tapos pag nag-manifesto, kailangan natin operahan. Nag-text na ako sa doctor kung kaibigan ng neuro. Tapos naglalakad kayo palabas, tapos ako pumirma. Hinabol kami ng doktor. Sabi niya, Sir, yung sa amin nasa taas po yung doktor ng ENT namin. Pa-check nyo yung pagkakadugo ng ilong. So parang, alam mo yun, parang, oo nga, no? Ah, baka may advice siya o bakit tumugo ang ilong. Baka hindi So naman akit, related sa pagkahulog exactly. yung Oo, exactly. So akit kami. So to make the long story short, daddy, very accommodating. Yun. Tapos, yung baby, si Polly, what do you call that? May camera yung ilong pinasok. Tapos, we found out na nandun. Parang, anong nangyari pala, pagkahulog, nauna yung ilong bago yung ulo. Tapos, dito lang eh. Sabi kasi ng doktor, pag dito, medyo matigas yung skull natin dito. Wag lang dito sa likod, no? Eh di, parang, alam mo yun, parang akong binuhusan ng malamig na tubig na kumalma ako bigla. Eto matindi, Coach Yads. Ito yung miracle eh. Sabi niya, okay, daddy, mami ha. Ito yung sinabi. Do not worry. It's part of the process ng bata and everything will be okay. wow. And alalang-alala ko yung para ako napahiya na parang, opo, ah, ipapadaan ko pa ba sa tao para maniwala ka dun sa boss ko? Parang ganun yung message sa akin. And alam mo yun, medyo paalis na kami noon. Parang talagang sobrang testing eh. Di ba? Kung hindi, parang, naman si Lord, pinatalikod muna kami bago kami pinahabol sa doktor. Alam mo yun? Hindi ba pwedeng habang nag-uusap, sinabi na niyo, yung mga ganun ba? So, sabi ko sobrang miracle no na um, it's not a very extraordinary miracle na nangyari sa physical na tao. Pero the way how the Lord, alam mo yun, communicate us to us, no? Yun ang, for me, that's a miracle. Kasi I found out that we are so busy, no, to speak, to talk, and to impose what we want sa Diyos, di ba? Yeah. Pero hindi naman natin pinakikinggan kung ano yung sinasabi niya sa atin. And that's for me, that's my lifetime miracle na lagi kong nakwento.
Wow, ang ganda nun, Coach Paul. I just wanna honor you for your vulnerability kasi you're Mm. sharing something personal and you wanna bless more people with that story. Ang ganda. Ako, I have also mga experiences like that where God speaks to me. I don't know if Mm. you also experienced that. Naalala ko yung sinabi mo yung sa kotse, while nasa kotse ka, tapos Yeah. nag-speak sa'yo si Lord through that. Yeah. There are some incidences din in my life na nagsi-speak siya through music naman. Oo. Wow! Oo, Talaga? yes, oo. Imaginin mo, there was an incident before na nag-aaway kami ng asawa ko, na nagda-drive. While I was driving, nag-aaway kami. Oh. Tapos biglang ang tugtog sa music, "We're hurting each other, we're gonna stop parang stop hurting each other," mga gano'n yung lines. 'Di ba, what are the odds, 'di ba? Parang minsan talaga natatawa na lang ako kasi gano'n si Lord magsalita, 'no? Minsan Yeah. is through music, is through other people. So kaya Then tsaka kailangan sa maging aware tayo. oo, sa music may mga hindi mo naman nage-gets yung lyrics, biglang may lyrics na pagka naririnig mo na Oo, 'di ba? Hindi ko naman alam na may gano'n palang music. Hindi ko alam na may gano'n pala, tapos yun yung ano, 'di ba? Tapos ang nagustuhan ko talaga dun is talagang you will drop everything for your family. I honor you for that. yes. Kasi ano, eh, ang belief ko kasi the first organization that we need to manage kasi everything are stewardship, eh, Coach Yes. Janice, eh. At the end of the day, pagkalooban niya tayo ng pamilya, ng lakas, ng energy, ng alam mo yun, ng anything. Meron nga akong vlog, hindi ko pa napo-post, no? It's all about stewardship and stewardship is not all about tangible products, eh, or Yes. tangible things, eh, di ba? Hmm. Yung energy lang natin, focus natin, family natin, marami, eh. And eto favorite ko, Coach Janice, ito yung lagi kong kinukuwento 'to, um, sa kaibigan ko 'to. Very quick lang, siguro mga 3 minutes, hindi ko na idedetalye. In short, meron siyang, hardware, na business. So, in short, marami siyang pondohan araw-araw. Tapos nagpe-pray daw siya nun. Ang retail tsaka hardware tsaka construction, araw-araw daw siya nagpe-pray kasi araw-araw may pondohan. Ano yun. Tapos, in-check kasi ang kanyang supplier, bawal magkamali. Kasi pag natalbogan ka, hindi ka nabibigyan ulit o papautahan. So, in short, pray daw siya, 12:00. Pagdating daw ng mga around 2 PM, parang sabi niya sa akin, 30,000 o 36,000 na lang ang kulang. So, konti na lang, no? 36,000. So, ang BDO, di ba, hanggang 6 PM, 7 PM. This was, 2010 pa, yung story. So, pray siya. Pag-pray niya, no, may dumating, alas 3 pa talaga. Bumili, 36,000. Okay. So, solve na, pinatakbo niya yung kanyang tao, ano na, pondohan niyo na yung check, eh, sa BDO. So, everything are okay na. Ito matindi. Pagdating niya kinabukasan, galing siya sa labas. O bakit yung mga in-order hindi niyo pa dinideliver? Sabi niya. Sabi nung mga tao, boss, kasi hindi namin makita yung address, eh. And even yung tao, hindi namin makita kung saan. Nagtanong-tanong daw nila. Alam mo, until, nung kinukwento niya sa akin to pandemic, 2020 o 2021, after 10 to 11 years, until now, walang ganong tao, walang ganong address. At sabi niya, kapag ka nakita niya yung tao yung kahit times 10 pa, ibibigay niya at ibabalik. So to make the story short, wala. Wala silang nakita. Wow! So, di ba, alam mo yun ang one of the miracle na favorite kong um, ikwento. Kasi, ah, ano ba yun, true to life angel yan pagka nagkataon, di ba? Yes! Wow, ang Ah, ganda nun, yes. na How nag-hand many over pa ng cash. Yeah, how many times talaga na nangyayari din 'yan sa'tin, hindi siguro gano'n kalaking amount 'no, small amounts lang, 'di ba? Parang Mm. gano'n talaga ka-powerful yung prayer, and when you set the intention, may hindi ka pa nakulang pa yung kuwento mo pala kanina. What happened, meron na bang
latest development sa ano ni Dia? Okay na ba siya? Ay, actually, okay na siya. Ah, Ano na, okay na yung kanyang lab, okay na yung kanyang, nag-normalize na, no? Kasi, ah, merong, meron pa rin ginagamit si Lord eh. Kasi ako, skeptic din ako sa bagay-bagay. Kahit, alam mo yun, ako yung open na skeptic. Kakatawa lang. Open ako pero skeptic ako kasi nga, may pagka-judgmental tayo. Pagka nasa ano na pala, pagka nasa point ka na, kasi gusto na niyang patanggal, eh, naniniwala kasi ako pagka tinanggal mo ang isang organ ng tao, damay-damay yan eh, yung yeah, dysfunctionality. tama. And merong tao na, isang taon na ako kino-contact, binalikan ko to use her product. Eh, nakakatawa lang kasi alam mo yun, sometimes the Lord are actually imposing you someone, eh, no? Na inukulit ako sa, hindi, binibentahan lang ako nito. Get judgment. Pero ano na, desperate na talaga kami, kinontak ko, eh, sakto na sa Binondo siya, taga Ormoc yun. Ano kami, punta kami, tapos hinan-over niya sa akin yung product. So, sobrang skeptic ko, PDC pa yung ginawa ko. Pag hindi umepekto to, wag mo ipapasok. Ganun katindi. Ayun, pero to make the story short, because of that product, of course, because of the lifestyle na rin na nagbago, naging okay na, nag-normalize naman na lahat. Mas naging okay pa nga si VA yung appearance niya. Blood chem okay, tapos lumiit na. So, may energy na ulit siya mag-alaga ng mga bata. Wow, Ayun. that's good to know na okay na si Via. Kasi I'm seeing her post lately eh. Talagang, Yeah. wow, umaaura-aura na siya sa Ah, online, di ba? tsaka ano Kasi, kasi, byproduct kasi Coach Janice yung pagkakaroon ng sakit sa pagkakahulog ni Polly. Siyempre, may hormonal yes. imbalance, natataranta, hindi niya alam unahin niya, nahulog yung bata. Oo, Eh, oo. sa lazy boy na upuan pa nahulog, eh medyo mataas. Kaya, ayun, yun yung story yan. Wow, amazing. Kakatuwa naman. So, for those who are listening to us right now, if interested kayo dun sa product na kinukwento ni Coach Paul, yan, reach out kayo sa kanya. Ah, I also have a testimony to that, no? I also tried out that product, no? Of course, sabi nga ni Coach Paul, nung una, skeptic din ako. Pero dahil mabilis akong mabudol na tao, okay lang. Basta when it comes to health naman kasi sa akin talagang yeah. I really subscribe to it, eh, no? So, I tried it Mm, out. And maganda yung ano eh, energy ko, mm, talagang I could do a lot of stuff, no? Kilala niyo naman ako guys na marami akong ginagawa sa buhay pero minsan 'di ba it will always come to a point na parang napapagod ka rin tapos parang feeling mo wala ka na, low na yung energy mo. But when I use that product talagang high energy ako lagi. Tapos ano pa bang naging experience ko? I think medyo kumapal yung hair ko rin. Oo, mm. because of that. Yeah, yeah. Totoo And yun. Tsaka ano, yung face ko yung actually face, parang napapansin inaabangan ko nila yun na eh. Ah, naggo-glow, gano'n. Kahit wala akong inaabangan ko yun. makeup or wala akong any filter, ganyan, 'no. So, Tama. 'yan. So, kung interested kayo dun sa product na 'yan, reach out kayo kay Coach Paul. Oh. Coach Tapos Coach Paul, Janice, yes. talagang tandang-tanda ko yung sinabi sa MMA eh, na if, sa lahat to sa product or sa coaching na na-experience natin. Kaya mahilig tayo mag-share, di ba? Sabi nga doon, di ba? Parang, if may product or service na nag-work sa'yo, it's a disservicing not to share it to other people. Yes. Parang, doon ako tinamaan. Parang, kasi minsan, I don't want to share products or services that is not, paano ba? Na medyo may konting connotation sa industry. Kasi syempre, parang inisip ko masira yung image, yung brand, no? Pero hindi eh. It's an ego eh, di ba? Just share Hmm. it out of love eh, to other people. And kasi kapag hindi ko ginawa yun, servicing pala. So, ayun. Kaya, even And ano, coaching, you're parang ang dating nun selfish ka, 'no? Kasi ikaw oo. mismo naka-experience ka ng blessing because of that product. Bakit hindi mo i-share sa ibang tao, 'di ba? Kaya sa mga salesperson, pwede nyo gamitin coach yun. Kung gusto niyo mag-ask na referral.
Di ba? Kasi Oo, tama. may mga kliyente talaga na, halimbawa, di ba, dati sa insurance ako. Minsan talagang kahit maganda yung experience nila, ayaw nila ikwento sa kamag-anak nila, di ba? So, pakwento nyo na lang. Oo, Sabihin mo, deservicing ka mo. yeah. Ang ganda nun. I-take note niyo yun, Ayan. So we're nearing the end of our interview, Coach Paul. Ang final question ko for you, if you were to be reborn again, would you want to have a different life? No. No. Why? Um, Parang ano ako doon, naging emotional. Kaya ako alam ko yun yung sagot, pero parang nag-ano ako yung flashback. Tapos teary-eyed ulit. Um, Kasi Coach Janice, ano eh, the the designer or the creator are so good and so perfect, no? Um, yung pagkakadesenyo ng buhay natin. And even his promises to us. And ano eh, it's a matter of our perspective kung paano natin ma-appreciate yung buhay natin. So bakit hindi? Just to give you an idea, no? Shinare ko to sa talk ko nung nakaraan. Um, I am a son ng may asawang nanay at may asawang tatay. So may asawa yung nanay ko, may asawa yung tatay ko. Um, Naging sila, ako yung anak. So nung bata kami, sabi sa amin, anak kami sa pagkakasala. Pero ay pabiro pero totoo, sinabi ko doon sa talk ko. Buti na lang nagkaroon ng sala yung tatay at nanay ko. Kundi walang Coach Paul Walang na Coach kaharap Paul. kayo. Yes. Kaharap kayo. And it's just like David, di ba? Kung hindi Yeah. naligo si Bathsheba sa taas, walang Solomon eh, di ba? So I always believe that failures and mistakes in life talagang tina-turn out ng Diyos for good and for purpose. No? And Mm. sometimes nga yung mistake na yun kasama sa process. Kaya going back to the question, hindi talaga kasi I believe on the creator kung paano niya ako ginawa, kung paano ano yung buhay na meron ako at kung ano yung purpose niya sa buhay ko, lahat will alam mo yun, will turn out sa purpose niya at sa magandang buhay na pangako niya. Kaya tingin ko walang reason para baguhin. Kasi pagka binago o choice kong baguhin, parang hindi na ako yun. Di ba? Hindi Mm. na tayo yun. Hindi na Coach Paul yun. Hindi na Coach Janice yun. Wala yung libro, malamang. Di ba? Hindi ako, baka nasa corporate ako o baka presidente ako ng isang malaking kumpanya na hindi naman congruent sa purpose ko. So, alam mo yun? So, baka nasa illegal akong industriya. Alam mo yun? So, hindi eh. Hindi ako, hindi ko pa pwedeng mabago yung disenyo niya sa akin. Yes. So, yun yung sagot ko siguro, Coach Janice. Wow, ganda, ganda. And thank you talaga for your for your openness to share these Mm. stories and to bless more people. Talagang ako nai-inspire mo ko talaga. You're one of the persons talaga that I look up to. And siguro if there is something that I also want to share to our audience, our viewers right now, hindi porket coach ka, perfect na buhay mo. You're not experiencing any pain, you're not experiencing any challenges, difficulties, and parang alam mo na ba ang sagot sa lahat ng katanungan? Hindi din, di ba? Mm. So you also Yeah. experience worries, doubts, and fears. So kung if ever you engage with us as coaches, talagang um, know that we are not perfect and know that we also have to go through something. But ang Yeah. siguro ang difference lang is because we already have self-awareness and self-mastery, 'di ba? We know how to bounce back, Mm. 'di ba? Hindi na tinatambayan yung problema, 'di ba? Alam natin we're more self-aware and we know who is the ultimate source of our yung magpo-provide sa atin ng peace, ng Mm. happiness, and the fulfillment. Ayan. So, Coach Paul, I'm giving you this opportunity to invite our viewers. Anything that you want to share with them?
latest project or anything? Yeah, go ahead. Yeah. Right now, ang talagang one of the core values talaga na meron sa company namin, becoming a chief coaching and consultancy, is love and dependency on God. No? I always depending kung ano yung pathway ko ngayon, and ang pinapagawa sa akin ngayon really is to um, duplicate myself. No? I am inviting everybody na nanonood about to understand and to master the art of coaching. Siguro, kumbaga sabihin ay ang ask ko, every organization na gusto matuto ng coaching, culture or art of coaching, Yes. methodology, framework, para i-download. Kasi ako, ang principle ko, ayokong ako yung laging nandun, tapos Totoo. hindi natututo. No? Gusto ko may tuturuan Yes. ako ng science and art of coaching for them to have a coaching and mentorship culture. No? That's number one. And number two, SKs. So, ginagawa ko rin siya sa SK. So, private and public sector. No? Sa SK naman, ganun din. Self-leadership, art of coaching to the youth or young leaders. Kasi ang mga barangay pala, ang SK, ang minamanage din pala nila. May mga young leaders pala per barangay. So, dapat meron silang coaching culture din. So, I am creating manual to do that sa mga SKs. So, yun po ang aking ask and Wow, promotion. yes, ang ganda nun. Talagang service first, 'di ba? And money will follow. Eventually, talagang mabibless ka Coach abundantly. Janice, tsaka kaya ako parang ang conviction sa akin ni Lord talaga SK kasi ang future leaders ng Pilipinas manggagaling sa Oo. SK. Diba? So, Yeah. yun ang aking, sa business perspective, yun ang aking target market right now. Na nakakatawa kasi hindi pa ganun karami o hindi pa ganun. Pero may nasubukan na ako. No? Pero nakita ko yung opportunity. Parang nag-aalok ng ganito sa mga SKs. Tsaka may budget sila. May Ay, certain ganun ba? percentage budget sa training. Meron sila. And ang downside kasi kapag wala silang training na nakikita, parang kino-convert yata nila sa iba o dapat talaga papasok dun sa percentage ng training. Yeah, maganda 'yun 'no, because molding the youth for the future. Kasi Yeah. eventually sila nga naman yung magiging future leaders natin. So, why it started with them right now, no? Planting the seeds, the right seeds. So that eventually, 'di ba, maiwasan na natin yung mga corrupt, yung mga, Tsaka 'di hindi ba? hindi na bata ang SK ngayon, 21 to 30. Mm. Talagang na sila, Are matured, they and sila full-time? Are they ha? full-time with SK? Pag ganon? Full-time sila o they have Ah, other work? alam ko meron silang iba, pero Meron din. nakakatuwa lang yung age nila, tamang-tama sa language natin. Oo, kasi sila yung nakakaintindi. Sila yung nasa sila yung nasa parang open na Gen Z matuto sila, kahit 'di saan. ba? Right? Mga Gen Zs na 'yan, 'di ba? Hindi, They're considered Gen mix. Z? Mix, Ah, millennial Gen mix. Zs. Oo. So, millennial Gen Zs. Kasi Yeah. 21 to 30 eh. Oh, okay. Ang galing, ang ganda niyan, 'no? Kasi, 'yan, for myself din, ako din, I really believe na kailangan i-mold natin yung mga youth natin so that, yung mga decisions na gagawin nila talagang anchored 'yan sa, 'di ba, sa truth and Yeah, anchored 'yan sa mga kung ano talaga yung purpose nila sa buhay. yeah. Ayan. So, thank you very much, Coach Paul, for your time. Really, I'm blessed Thank with you. your sharing. Na-bless ako talaga. And for those who are listening to us right now for the very first time, I'm encouraging you to subscribe, rate, and review this podcast. Yan, feel free to give us feedback. Ayan, at kung gusto niyo rin mag-guest dito sa podcast na to, yan, mag-message din kayo sa akin so that we can probably guest you. So, that's it for this episode. Let's continue to unlock And more miracles in our lives. Oh, Coach Paul, may gusto kang I isabihin? just want to honor lang ikaw, no, in front of your guest, no. Maraming salamat, Coach Janice, because you are always immortalizing wisdom and insights and purpose of other people, no, through your podcast. Sabi ko, podcast or video, kasi sabi ko nga, minsan naman it's not all about how many followers you have, di ba? Yes. Sometimes yung isa, dalawa makapakinig sa'yo, nagbago buhay. It's a success Totoo. already. And kagaya ng kita
kita-kita na ang tagal ng palabas, sumikat lang sa Netflix. Ibig sabihin, hindi mo masabi na kung kailan Yes. relatable yung topic na to. Maaaring ito, after 5 years, doon maraming makapakinig na mabago buhay. You'll never know. Ang point ko lang, I just want to honor you of having this kind of idea of immortalizing, recording the memories, the Yes. insights, the wisdom of your guests, and of course yung sarili mo rin. Diba? Yes, So, thank yun lang. you. Thank you for appreciating my work. Kasi syempre, 'di ba? Um, that's actually my idea eh. I wanna leave a legacy in this world na kahit wala na ako, 'di ba? Somebody else will also benefit pa rin. And it's not about me, it's not about my greatness actually, or kung makita man nila yung greatness sa ginagawa ko, it's actually glorifying God. Yun yung gusto Mm. natin ano, and then bringing more people closer to God. Yun yung objective and intention natin dito sa show na to. Ayun. As I've said, let's continue to unlock more miracles in our lives and be a blessing to others. See you again in the next episode. God bless. Stay safe and healthy. Bye-bye. Bye-bye.